maliksi, di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y galaw. Mabuhay! Welcome po sa pang-13 episode ng Tindig by Etama Robles Forum. Ako po si Mayet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At nandito po kami muli sa aming templo sa Sitio Matarik, Camarin, Caloocan City. Marahil nagtataka kayo kung bakit nakakita kayo sa Facebook na 5 pages. Ang caption doon ay paglilikha mula sa simula. Dahil yun po talaga ang nais kong buksan sa inyo, ang tungkol sa kahalagahan at kaalaman na hindi itaw sa ating mga tao. Actually, tuwing panahon ng Kwaresma namin dinidiscuss dito sa aming templo, sapagkat yun po yung panahon ng pag-aaral ng pang-espiritual. Ngayon, kung papayagan po kami na i-discuss ko yan ng pahapyaw, kapaliwanag lang ng bahagya, ay kung ipapahintulot, ay ipagkakalood ko sa inyo. Pero yung mga figurang yan ho ay wala sa mga babasahing Biblia. Yan po at talagang inilihim sa atin ng mga unang nagturo ng mga pang-espiritual. Kaya nga, ang tunay na katuruan na yan, ito po nasa aming tarpaulina, ang lumikha at nagbigay ng buhay sa atin, yun ho ang inyong titimbangin sa inyong pagmumuni-muni sa panahon ng pamamahinga nyo. Dahil pag gumagalaw at kumikilos kayo, hindi nyo maiisip ang mga bagay na yan. Kaya nga, yan ang kahalagahan ng oras ng pahinga. Doon nyo lalo matitimbang kung ano yung mga nakikita nyo at naririnig sa inyong mga kapaligiran. Kaya nga po, muli, ako po si Mayet Robles, ang namamanhik sa inyo na lagi niyong ipagpatuloy na subaybayan sa panahon na kayo ay namamahinga mula sa inyong trabaho, mula sa inyong mga opisina, dahil yun ho yung tamang oras na ma-absorb nyo kung ano yung mga pinag-aaralan at ginagawa namin dito sa aming templo. Hindi ho kami nagmamalaki at hindi rin ho kami nagmamadali para maunawaan nyo itong aming katuruan. Kasi nga ho ito ay pagpapalawak. Ito ho ay nangangailangan ng maraming ilog ng dilim at liwanag sa ating buhay. At higit sa lahat, kung meron kayong problema, lalo higit nyo kailangan itong pagmuni-muni sa inyong kaisipan. Dahil ito nga po talaga ang siyang magpapaluwag. Hindi dahil sa pera ha, siya magpapaluwag ng inyong pakiramdam. Ang pagkatok sa kanilang dakilang pintuan, sa kanilang pangalan, gamit ang pangalang Jesus at Inisa. Dahil ang Jesus at Inisa ay tumatama sa 4 na sulok ng mundo, North, East, West, South. Ito ho, ang ibig sabihin ng North, East, West, South, nakahulugan din ng Jesus at Inisa. Pero kung paano po ito, pag akong binaliktad ito, ayan na po. So, ang kahulugan ang pangalan ng Inisa at Jesus, sila din po ang tumatama sa North, East, West, South ng mundo natin ito na ginagalawan. At yung gitna, yun yung lugar kung saan na simula ang J at ang I. Pangalan nila na talagang sila ang lumikha ng mundo natin ito na tinatawag na Earth. 8 anghel na babae nagsisimula sa letter V at ang 8 anghel na lalaki nagsisimula sa letter A. At ang pangalan ng babaeng anghel na lumikha ng mundo natin ito ay 4 na Bella at ang lalaking anghel ay si Allo. Sila ang lumikha ng mundo natin, ang 2 anghel na yan na Alpha, Omega ng ating buhay. Malakas talaga ang power ng engkanto dahil ang orasyon ay purong Latin na salita na ang direksyon ng power ay sa kaliwa. Ang pangalawang grupo ng Kastila sa pamumuno ni Ferdinand Magellan ay nagtagumpay sa pananakop sa luntiang pulong ito dahil gumamit sila ng orasyong Latin at Salamanca upang salain ang paningin ng mga ninuno natin na ang isang sombrerong bato ay ginawa nilang candy. Sa kanilang pagtuturo, sa pilitang isiniksik sa kaibuturan ng buto ng mga katutubo na kanilang dinatnan dito ang pananambahan sa Diyos na krus. Binaliktad ni Magellan ang espada niya na Anya. Mula dito hanggang dito, anong tingin niyo? True! Ito ay true. Ang sino mang di mananampalataya sa aking Diyos na krus, umamatay sa akin. Kaya nila naitayo ang malalaking simbahan ng Ikar na may malalalim na balon. Ang mga katutubong trabahador kapag napagod na at umayaw sa pagtatrabaho, pinapatay na lang ang mga ito at ginagawang padugo sa itinatayong simbahan. Forced labor.
Kaya rin nila nagawa ang tunnel mula sa Santa Cruz hanggang Antipolo. Nagsanga ito sa Marikina, papunta sa Montalban. At yung isang sanga mula sa Marikina ay papunta naman sa Angono Rizal 1600 Anno Domini, na tinatawag sa kasalukuyan na Marikina Fault Line. Orasyong Latin din ang ginamit ni Ferdinand Magellan sa espada niyang krus bago mapugto ang kanyang hininga dahil sa tama sa kanang balikat malapit sa leeg sa paglalaban nila ni Lapu-Lapu na Anya. Sa pamamagitan ng espada kong ito, 400 taong kayong aalipinin ng Diyos na krus na ito, INRE. Iyan ang Philippine history. Si Magellan ang bida dahil siya daw ang nakadiskubre sa Pilipinas, 1521 AD. Papaano ang lahi ng Ita, 300 AD, ang maharlikang lahi ng mga Muslim, 780 AD, at ang mga Inchik sa pamumuno ng piratang si Limahong, 1003 AD, na unang natagpuan ang luntiang pulong ito. Ang mga Kastila talaga ang masusunod dahil sa orasyong Latin at mahika ang kanilang ipinairal noon sa mga ninuno natin. Kaya ang panahon ng pananakop ng Kastila o Roman Empire sa luntiang pulong ito ay panahon ng wala o zero. Ang Kastilang gobyerno ay Magistrado Catullus, batas na nakapiring ang mata. Ginagahasa ang mga babae upang lahian at para dumami sila dito. Sa bayan, kung saan naroroon ang munisipyo, katabi o katapat ang simbahan at asilo, umiiral na kasi ang sumpa ni Magellan na 400 taon kayong aalipinin ng Diyos na krus na ito, INRE. Iyon ang panahon ng himagsikan at labanang pisikal. Ang mga Pilipinong kinalugdan ng engkanto dahil may alam din sa orasyong Latin ay hindi basta-basta tinatablan ng itak, pati bala ng baril ay umiiwas din sa katawan nila. At lumipas ang mahabang 400 taon sa bansang Pilipinas na punong-puno ng pighati at kapalaluan. Taong 1965, iniluklok ang pang-10 presidente Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Sa administrasyon niya nagsimula ang basag sa sumpa ni Ferdinand Magellan, kaya siya nagtatag ng H-word. Nakita niya kasi ang alpha omega ng buhay ng mga Pilipino sa dako paroon. Nagdeklara siya ng martial law. Gumawa siya ng mga presidential decree at mga programa, lalong-lalo na ang KBL o Kilusang Bagong Lipunan na nakapaloob doon ang isang bansa, isang diwa. Nais niya kasing alisin ang diskriminasyon sa pagitan ng Muslim, Kristiyano at mga katutubo sa Pilipinas. Pagdating sa kalikasan, walang biglang tigil. Kaya ang sumpa ni Magellan may buntot pang humagupit. Pinababa ng EDSA 1 Revolution si Marcos 1986. Ang 5 sumunod na presidente mula ng EDSA 1, Cory, FBR, ERAP, GMA at Pinoy ay pinagalaw pa rin ng taga-ibang bansa dahil sa buntot ng sumpa ni Magellan at batas ng Pilipinas na nakapiring. Ang H-word na sinisimulan pa lang ni Apo Marcos noon ay buo na sa ngayon sa pamamagitan ng kahulugan ng uha. Ang alpha hanggang omega ng lahat ng tao, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At sa kasalukuyang presidente, Rodrigo Roa Duterte, bilang nag-aral sa batas ng Kastila sa Pilipinas. Siya ay nasa bahaging gitna o H na naglilinis sa mga kalat at epekto ng sumpa ni Magellan. At sa kanyang administrasyon ipinanganak ang Tindig by Etama Robles Forum na nagpapaliwanag sa kahulugan ng uha. Sa ganang katuruan ng Iglesia ni na Imam Imiza at Rabay Jesus Tindig Katao Inc., ito ang hagdana ng buhay. Ang unang pinto ay Neptuno Encanto de Dios. Ang kanilang kinalalagyan ay 1,000 feet mula sa pinakamataas na bundok at pinakatuktok nito. Sila ay tumutulong sa mga taong umaakyat sa kabundukan na kanilang tirahan at taimtim na tumatawag sa kanilang pangalan, Diyos at Panginoon. Sila ang mga taong isinumpa. At ang hagdanan ng buhay ay padron din ng ating buhay pagdating sa hudikatura. Naipakilala ko na sa inyo ang 4 na haligi at opisyal ng Iglesia Tindig Katao. Nagpapalawak na kami sa katuruang ito sa larangang aming kinalalagyan kasi napapagana na namin ang timbangan sa aming kaisipan na katuruan ni na Imam Imiza at Rabay Jesus at nakatindig na kami sa gitna sa pagitan ng dilim at liwanag ng aming buhay sa mundong ito na may North, East, West, South. Si Ka Alvin sa kanyang negosyo sa Nova Stop, Quezon City. Si Ma'am Estrella sa Balingasa High School, Quezon City.
Si Sir Jun sa Amaya Step Ayala Group of Companies, Parañaque City. At ako bilang punong guro sa katuruang ito, social media o internet na ginamit kong daan mula pa noong March 2014 dahil hindi pinuputol ang balita at hanggat may kuryente sa buong mundo, mapapanood ng Word ang news at documentation kong ito. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli! At pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot, na trumpong tumatarang, galaw-gaw, nakalilito.